wag na wag mong titignan yung sitwasyon mo sa araw na yon. Kasi ang solusyon, siya po ang nakakaalam. Bibigyan ka ng wisdom para masolusyon mo na madali yung problemang meron ka sa araw na to. Oh. Kasi ang problema po, pag dumarating sa buhay natin, ang akala natin, ida-down ang pagkatao natin o sitwasyon natin. Ida-down yung kan mo, yung yung kabuhayan mo o ano man. Pero ang totoo niyan, kapag nasusolusyonan mo yan, uma-upgrade ka tumataas ka, nag-level up ka. Para bagang exam sa school. Pag nakapasa ka, next, iba na yung exam mo. Mas mataas na. Gets? Ganun sa, ganun sa creator. So ngayon, ang tanim, basta tanim mo lang, lagyan mo ng lab, pwedeng magbini ng dumami. Ang pagpaparami naman, depende yun sa pananaw mo sa buhay. Baka mamaya, di ka nag-isip na itong tao na to ay pwedeng magparami ng downline. Kasi nakita mo, tamad. Di ba? Nung ikinagising, nagpasalamat ka na may downline ka, saka may upline ka. Correct? So ngayon, ang gagawin mo sa araw na to, wala ka pang nakikita. Kasi hindi mo naman nakita kung sino ang darating sa buhay mo eh. Alam niyo ba kung sino tao ang darating sa buhay niyo? Ito lang nakuha mo, alam mo sumali na to, pero hindi mo, alam mo ba kung sino makukuha nito? Alam mo kung sino koneksyon ng mga to? Hindi mo alam eh. So ito ang gagawin ninyo. Bulag ako, aminin niyo yun. Pagkatapos ng pasalamat, sabihin mo sa kanya, bulag ako, wala ako nakikita, wala akong alam. Pag hindi mo ko sinamahan, mapapahamak ako. Ang tawag diyan, humbleness. Nag-humble kayo sa harapan ng Creator. Subukan nyo, magaling ako, maganda ako, gwapo ako. Kaya ko to. Subukan nyo, halo kayo mahirapan. Oo, kahit gawin mo na lahat, kahit na mag-present ka ng sobrang dami sa araw na to, huwag mong sundin tong ginaguide ko sa'yo. Mahirapan ka magpasali. Oo, may papasok sa'yo kunti lang. Tapos mga kampayon, mga pasaway pa, mapasok sa'yo. Pero pag gawin mo tong guide na to, bulag ako sa araw na to, wala akong nakikita, wala akong alam. Pag ako iniwanan mo, hindi mo ko sinamahan, mapapahamak ako. Kailangan kita para sa pangarap ko. Dapat pag sinabi niyo yan, by heart ha, baka mamaya, ay ganito rin sabihin ko, sabi ni Doc Arthur. Patay tayo dyan. Ang guide niya, galing sa puso mo. May kanya-kanya tayong kahilingan sa buhay. Iba-iba tayo ng kahilingan. Ay iba sa inyo, ang gusto, sports car. Di ba? O, ay iba naman sa inyo, gusto muscle car. O, ay iba naman sa inyo, maraming pera. Karoon ng bahay. So, iba-iba yun, di ba? Kaya nga, ang ibubulong mo kung ano yung kailangan mo. Kaso yung katabi mo, ang lupit niyan. Araw-araw na nalangin yan. Minsan narinig ko pa nga eh. Ama namin, sumasalangit ka, binangalan mo, bigyan mo ka pagkain araw-araw. Amen. Oo, maraming turo na ganyan. Imagine niyo ang hiniling mo pagkain lang. Kung may pagkain ka na, problemado ka pa rin. Kasi mamaya, may bayad ng bill ng kuryente, tubig. May pagkain ka na sa harapan, pero stress ka pa din. Bakit? Tignan mo nga panalangin mo sa araw na to. Bigyan mo ng pagkain araw-araw. Amen. May sinabi ka ba ang pambayad ng kuryente? May sinabi ka ba? Wala. Ay, pagkain lang naman hiniling mo eh. Hindi, ano sabi ng creator eh? Ito lang kailangan mo eh. Ito hiningi mo eh. Hindi yung pagkain ang dami. Napanis pa nga iba eh. Nagis nyo? Baka nagkamali naman ako sa turo ko sa inyo kasi sabi sa Bible, huwag magdadagdag, huwag magsusobra. Tama ba? Banggitin nyo. Basahin nyo mabuti ang guidance na yon. Hindi ko matanda kung sino nagkuhan yan eh. Nagtanong kay Jesus Christ eh. Sabi, paano nga kami manalangin? Di ba sa Panginoon? Ang sagot niya doon ganito. Basahin nyo pag uwi nyo kung duda kayo sa sinasabi ko. Ito sinabi ni Jesus Christ. Sabi niya, kung mananalangin nga kayo. Mayroon doon nakalagay nga. Kung mananalangin nga kayo, ay kagaya nito. Unawain niyo mabuti kung matalino kayo.
Yun ba talaga ang gagawin nyo o sample lang yun ni Jesus Christ? Kung mananalangin nga kayo ay kagaya nito. Wala man sinabi na ay laging ganito. Ang sinabi lang doon ay kagaya nga nito. Ama namin nasa langit ka, sabi ng ngalan mo. Tama? Basahin nyo ulit para maintindihan nyo. Kasi yun talaga naintindihan ko doon. Ibig sabihin, sample lang pala yun. Babanggitin mo yun. Pero, mas banggitin mo ang kailangan mo sa araw na to. Kasi yun ang totoo. Kasi galing sa puso mo yun at sitwasyon mo yung araw na to. Eh kahit may problema ka sa jowa mo sabi mo, bigyan mo ko pagkain araw-araw, hindi mo sinasabi ang sitwasyon yun ng jowa mo. Paano ka bibigyan ng wisdom na hindi mo naman kinatok sa kanya? Di ba sabi niya, kumatok ka at ikay pagbubuksan, humiling ka at ikay pagbibigyan. Sinabi naman niya yun kaso lang kinatok mo pagkain araw-araw. Amen. Ipaglabas pa lang siguro sa simbahan ninyo, may kanak sa'yo pagkain Sige na po, busog ako di ba? Ilang beses pa yon, meron ka pang ginaid na bilog-bilog. Ilang beses mo sinabi yon. Di ba? Yung may mga sa Katoliko, yung may di ba? Ang dami nun biro mo isa-isa yun. Marami naman. Daming pagkain yun, kakapanisan talaga. Pero wala ka binanggit doon na may bayaran ka ng tubig. Wala ka sabi doon, bayaran ka ng bahay. May bayaran ka internet. Pamasahe, wala ka sinabi doon. O kaya hanggang ngayon, stress ka pa din kasi wala kang pamasahe, wala kang pera. Wala kang binanggit doon Nakuha nyo? Kung ano sinasabi mo, pinapanalangin mo, ang sagot ng Creator dyan, your wish is my command. Kasi nanampalataya ka Pero tignan mo, sabi naman ng isa, kahit hindi ko banggitin yun Alam naman ng Creator ang pangailangan ko. Do you agree na mayroong mga taong ganon? Kahit na naman hindi ko sabihin yun panalangin yun alam ng pangailangan ko Diyan kayo nagkamali. Kaya nga may guide Kumatok, at ikay pagbubuksan, humiling, at ikay pagbibigyan. Bakit niya pa sasabihin yun kung alam niya ang pangangailangan mo? Tama. Ano siya, bubu? Ibibigay kahit hindi mo hiniling? Kakamali kayo. Diba sabi ko sa iyo, 3 lang po ang basic. 3 lang ang basic na ibibigay sa iyo. Dahil humiling ka sa hindi, meron yan. Hangin, tubig, pagkain. Meron yan. Pero yung pangarap mo, kailangan mo ikatok sa kanya yun. Bakit kaya kailangan mo ikatok? Kasi ang tao ay masyadong attached sa hindi ko sinasabi na mukha kayong pera. Kayo makakapagsabi nun. Attached ba ang tao sa pera? O umamin. Ang gustong umamin. Taas ang kamay ng aamin. Attached sa pera. Ang daming plastic. Oo. Ito. Kailan ba natin masasabi na attached tayo sa pera? Ito, sample. Kapag kayo ay nag-i-MRT or nag-i-LRT at nagkataon na mayroon kang 10,000 or iPhone sa bulsa mo at ikaw ay nakasabit na lang, andun ang iPhone sa bulsa. Andun din yung 10,000. Ano ang pakiramdam mo sa katabi mo? Take note, mayroong mahalaga dyan sa bulsa mo at ikaw ay nakasabit ngayon sa LRT. Pag ikaw sinisiksik, attached, hindi. Baka sabihin nyo, hindi alam kung anong proseso ng attachment. Ang attachment, mas iniisip mo na ang mga bagay na mayroon ka kaysa kapwa-tao mo. Pinapahalagahan mo ang mga bagay na mayroon ka kaysa kapwa-tao mo. Ang tawag doon sa pinapahalagahan mo ay attachment. Sa Tagalog, pagsamba at Diyos-Diyusan. Attachment. Para sa jowa mo, attach ka rin. Ikaw ang buhay ko. Pag mawala ka, mamamatay ako. Mga tipong ganon.
Aanhin ko pa ang mabuhay kung ika'y mawawala. Sabi ng Creator, mas mahalaga pala sa kaysa sa akin, ha? Siya pala nagbibigay sa'yo ng buhay, ha? Bukas, wala na sa'yo yan. True! Saan nyo mabasa yan? O, ito ha? Masakit to. Pero unawaan nyo mabuti, ha? Hindi ako may sabi nito. Creator ang may sabi nito. Ito sabi niya, ang magmahal sa kanyang magulang ng higit kaysa sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ewan ko, may nakabasa siguro sa inyo yan. Ha? Imagine niyo na, ang magmahal sa kanyang magulang ng higit kaysa sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Kung hindi ka karapat-dapat sa Creator, kanino ka karapat-dapat? Kay Satanas. Dalawa lang naman eh. Good and bad lang naman eh. Tama ba? Eh kung hindi kanya inaako, hindi ka karapat-dapat sa kanya, eh di karapat-dapat ka sa kabila. Nagis yun. Pangalawa, warning niya to. Warning. Ang magmahal sa kanyang asawa ng higit kaysa sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Matindi to. Kaya kayo, tumutubo-tubo pa lang yung mga love life nyo. Medyo ingat kayo. Warning to ng Creator. Napakahalaga ng warning na to. Kaya marami sa atin ang palipat-lipat ng jowa. Oo. Oh. Taas ang kamay na nakadalawang jowa na sa buong buhay niya. Ang daming sinungaling. Ang daming sinungaling. Sabi niya, 2 lang. Nakalima na ako eh. Oh. Oh, makinig kayo mabuti. Ang warning nito ay napakahalaga para mawala attachment mo sa pera. Para mas dumami ang pera dumating sa inyo. Okay? Ang magmahal sa kanyang anak ng higit kaysa sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Diyan po sinubok si Abraham na nag-iisang anak niya. Okay? Kaya napatunayan ng Creator na ang tao talaga ay attached sa kanyang anak. Nagets? Okay. Ang magmahal sa kanyang anak na higit kaysa sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Doon ka sa kabila. Ingat, masakit yun. Lalo kung may anak ka, napakasakit nun. Kasi ako, na-realize ko yun lahat eh. Okay? Ito pa. Ang magmahal sa mga bagay na nasa lupa ng higit kaysa sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Bagay. Bagay to. Pera to. Okay? Lalo na kung nagkakakotse ka at ayaw mong pahawak, pahipo sa iba. Kasi magagasgasan. Lalo na, nasagi ka. Sasakyan, nasagi. Halos patayin mo ang nakasagi. Patay ka doon. Attachment sa bagay na nasa lupa. Lahat yan ay magalaho sa buhay mo. Kasi sinabi naman ng Creator hindi karapat-dapat sa akin. Alin kaya doon sa 4 na sinabi ng Creator ang nagawa mo sa buhay mo hanggang ngayon? Okay? O, ito na. Ito na yung kanyang saluubin. Sabi ng Creator, ako nga ang Panginoon Diyos niyong mapanibughuin. Ayaw ko na may iba kayong Diyos-Diyusan maliban sa akin. Kapag kayo ay attached sa lahat ng sinabi na yon, ginudyos nyo yun. Ginudyos nyo po yun. Imagine mo lang kung mag-Diyos ka sa jowa mo. May nakatingin lang Grabe ka, umaalburuto ka. Oo, pansinin nyo. Ito na lang sa pera na lang Inutangan ka, hindi ka binayaran, dinimanda mo. Doon pa lang nakikita lang agad attachment mo sa pera. Inutangan ka ng 100. 5 taon na nakakalipas, hindi mo pa nakakalimutan. Imaginein mo yun kung gaano ka ka-attach sa pera. Kaya hindi ka karapat-dapat sa Creator. Linisin mo muna ang pagkatao mo bago ka bigyan ng marami. Attachment, masyado. Guys, wala tayo sa relihiyon. Baka sabihin nyo, ano to, Bible study?
Ang pinag-usapan natin dito kung paano ka mabibless at mawala ka sa animal being. Ha? Ang pinag-usapan din ha, paano ka makaalis sa pagiging ugaling animal. Kasi hanggat hindi mo natatanggalin sa pagkatao mo, mananatili kang isang kahig, isang tuka. Ikaw, kung gusto mo naman i-stay yan, sinabi ko lahat ng yan, di gawin mo, buhay mo naman yan eh. Tama, di naman kita, ano-ano ba kita? Kung ayaw mong pakinggan, in case man, na ayaw mong pakinggan na sinasabi ko, di gawin mo yung gusto mo. Huwag mo pakinggan yung sinasabi ko. Tapos humataw sa tao, elevate kung yayaman ka. Maglagay tayo ng boundaries. Huwag mong baguhin ang pagkatao mo ayon sa aking guidance sa loob ng 3 taon. Tignan natin kung may magbabago sa buhay mo. Try natin. Kasi ako, subok na yan. Ilang beses ko na sinubukan yan. Kaya nga dapat, mawala yung attachment natin. Kasi ang creator, mapanibuguin eh. Anong panibuguin? Sa Tagalog. Tagalog talaga yun eh. Matampuhin, siloso. Pag tayo pinag-uusapan, ang gusto ng creator, siya lang ang sinasamba mo at doon ka sa kanya attach. Wag na wag kang attach. Iba sa inyo, pati kay Lolo attach eh. Lo, huwag mo na kayong umalis. Mamatay. Pambira, Lolo na ilang taon na, 80 na, di na makatayo. Grabe yung pagka-attach mo. Bakit? Lo, ang mana ko, Lo, wala pa. Yung palang iniiyakan, yung mana. Hindi pala yung buhay ni Lolo. Lo, pirma! Hindi pa nabipirmahan pala yung pamana. Kaya pala ayaw pa bitawan. Guys ha, meron po sa ating ganun. Ganun na ganun ang ugali. Meron po dyan. Mga nakaraan lang, may nag-share po sa sa success story. Diba? Yun ang sinasabi niya. Kayo mamatayan ng lolo. Masakit yun, di ba? Sa totoo lang, guys, kapag may namamatay, dapat matuwa kayo. Hindi kayo dapat nalulungkot. Kunwari, sa member ng family. Member ng family, ngayon, meron dyan pasaway na. Ang pasaway, wala nang silbi. Matanda na, wala nang lakas. Okay, ginawa mo naman ang lahat mo, lahat, parang na-save naman siya. Pero nung time talaga nakukunin siya ng creator, kasi meron tayong lifespan, di ba? Pag feel mo na, nakukunin na talaga siya ng creator, at nahihirapan na sa buhay, okay lang ba na ang prayer nyo, isurrender nyo na, ibigay na sa creator yung taong yun? Kapag ginawa mo yon, isa lang ibig sabihin nun, sinusunod mo siya ng maluwag sa puso mo. Pero kung wala lang nga nagagawa, pag nakiusap ka pa, Lord, wag mo na, Lord. Tapos pag babantayan naman, ayaw mo magbantay. Itatawag mo ibang tao, uy, kayo magbantay, mga pamangkin. Dapat sana, ikaw nanalangin ng ganun, ikaw magbantay. Magtatrabaho ako eh. Yun na nga ang problema. Sabi ng creator, yun na nga ang problema eh. Kaya kukunin na kasi nga wala naman silbi sa inyo na, pasaway na. Kaya naman kung makapag-prayer, additional pa. Extension pa. Tama ba? Kapag medyo talagang alam nyo na wala talagang maidudulot sa inyo na tulong, ang pinaka-the best na prayer, Lord, kunin mo na siya. At least nabawasan na kayo ng burden sa buhay. Okay? Kung nagtatalo kayo sa mga magkakapatid, tatalo kayo mga anak nyo dahil doon sa isang tao na yon, guys, ikaw na ang mag-pray na kunin na po ni Lord yun. Kasi para mabawasan na kayo ng burden sa buhay. Nagets nyo ba? Huwag na yung masyadong pabibi na kayo alipin ng mga sinaunang panahon. Maraming ganun, di ba? Kultura. Yung gusto pang buhayin yung ba? 70, 80 years old na, hindi na makakilos, gusto pa niya siya ang Lo, kung ibibigay ko lang ang aking katawan, binigay ko na. Mga tipong ganun, lola. Ang tawag doon ay attachment. Okay? So, pag kayo ay attached, hindi kayo karapat-dapat sa creator. Siselo sa iyo ang creator. Maniwala kayo. Yung selos mo, yung attachment na yon, lalo kanyang pahihirapan. Tatakwil ka niya. Bilang isang mananampalataya. Kaya dapat ang prayer sa mga maedad na mga mahina ng katawan, Lord, kung wala naman talagang gagawin sa mundong ito, ikaw na po bahala. Kung ito na talaga ang
ang araw na para sa kanya, Lord, kunin mo na siya para di na siya masyadong mahirapan. Dapat ganun po. Sa kapag nawala, mag-enjoy kayo. Huwag niyong umiiyak pa kayo. Mag-video okay kayo sa inyo. Oo, dapat meron kayong mapadance contest. Ay, respeto naman sa kultura. Kasi ang point ko lang, ikaw, kasi ikaw at tuturuan natin, hindi naman sila eh. Kung hindi ka nila maintindihan, okay lang yon. Basta malaga, ikaw, natuto ka. Masaya ba kayo na si creator ang kumukuha sa tao? Oo naman, masaya eh. Basta nyo malungkot eh. Di ba yun ang pinag-uusapan sa reliyon? Di ba yung pinag-uusapan sa reliyon? Yung kaligtasan? O, at saka yun naman ang gusto mong pag-usapan, di ba? Kalimitan. O dapat, pagka kukunin ni Lord, dapat matuwa ka na. Sabi ni Lord, kukunin na kita. total, lagi mo pinag-usapan ako eh. Kukunin na kita. Ati pong ganun. No? Ayaw mo naman, di ba? O, kaya dapat ngayon, magpayaman ka muna. Ang hingin mo lagi sa Kanya, yung pangailangan mo habang nabubuhay ka. Maliwanag? Maliwanag po? O, sample tayo sa animal being. Sino po yung mahilig mag-alaga ng aso? Yan. O, ito. Gwapo to eh. Siguro parang alaga ng aso to mamahalin. Ay, teka, sorry pala. Maganda pala, maganda. Maganda pala siya. Maganda. Maganda ba? Muntik. Akala ko ang sagot, muntik na. Ano ba ang aso na gusto mong alagaan? Ina sa likod, askal. Ay, ganito. O, kunyari ganito. Guys, makinig kayo mabuti ha. Napakalaga ito kasi karakter to. Ito siya sabi ng creator dito sa lifespan. Kunwari, binigyan kita ng isang paborito mong aso na sabihin ng halaga niyan ay mga 50 to 100,000. Pero siya ay, kuwan pa lang, maliit pa, baga bagong kuwan siya, baga para mga 1 month to 2 months, tapos namatay ang nanay. Okay? Siyempre, alagain mo yon. Ibigay ko sa'yo, sinabi ko sa'yo na mamahalin yan, anong alaga ba ang gagawin mo? Ituturing mo ba yun na parang bata na anak? Okay? Siyempre, kailangan ng gatas nun. Wala namang gatas yung dede mo. Oh. Lalo yun dito, wala talaga yan. Baka mamaya, 1 oras pa yan bago lumabas. Joke lang. Okay, ito. Ano ang gagawin mo pag alam mo na walang gatas yung aso na yon at kailangan niya ng gatas? Bibili. Paano kung wala ka pambili? Utang. Tawag diyan, gagawa ng paraan. Correct? Kasi nga, alaga niya yun eh. Saka nakita niya, mamahalin eh. Okay? What if, itong aso na to, ay makinig kayo mabuti para may matutunan kayo. What if itong alaga mo na to, nagdumi sa paborito mong pants o kaya sa sala? Magagalit ka ba? Okay lang. Ikaw pa rin maglilinis nun. Papakainin mo pa rin, papadidiin mo pa rin. Okay. What if ginawa niya sa loob ng 1 buwan? Ganun lagi ginagawa niya. Habang nilalaro mo, bigla na lang na dumi. Pampers, okay? What if nabusan ka pambiling pampers? So it means, kahit na ganun ang ginawa sa'yo, aalagaan mo pa rin. Hindi mo pa rin itatakwil sa bahay mo. Okay? Makinig kayo mabuti ha. Makinig mabuti. What if yung katabi mo ang nagdumi dyan sa pants mo? Guys, this is reality. Para malaman mo kung totoong human ka ba talaga or animal ka. Para makita mo ang karakter mo. Ano ang maramdaman mo pag dyan mismo at tao ang gumawa sa'yo nun? Magagalit. Guys, kahit siguro kayo, ganun din maramdaman nyo. Okay? Tingnan nyo ha, yung aso na paulit-ulit ginawa sa kanya, hindi siya naggalit. Hindi siya nainis. Sa tingin mo ba, ano ang karakter niya? Pang-aso o pang-tao? Napakalinaw na ang kanyang ugali ay aso, hindi tao.
Sample lang to ha, sample lang to ha, sample. Pero kung masasaktan ka, okay lang. Ang pagtawag doon, inaamin mo. Okay, na inaamin mo. Kasi ba sabi ko, pagtanggap sa pagkakamali ang magpapalaya sa iyo para maging abundance ang buhay mo. Okay? Tingnan nyo ha. Pag tao, isang gawa pa lang sa kanya, mag-hysterical siya. Magagalit siya, may inis siya. So, ibig sabihin, birds of the same feather are the same birds. Ang aso, kahit tumaiyan sa harapan niya, wala lang sa kanya. Tama? Kasi aso eh. Imagine mo, tao ang gumawa sa kanya, nagalit siya. So, malinaw na hindi siya tao. Siya ay animal. Kasi naunawa ng animal, ang tao hindi naunawaan. Kaya, ang biyaya, isang kahig, isang tuka. Kasi, siya naman ang nakakaalam kung ano ka at sino ka. Okay? Kaya sa mga nakakaranas ng ganon, na hindi mo talaga maunawaan, bakit ganun nangyayari? At least ngayon may guide ka na para baguhin yung karakter na yun. Okay, pangalawa. Pansinin mo ang ugali ng aso. Kasi mo ha, pag malaki na yan, itali mo sa gate mo, sa pintuan ng bahay nyo. Pag nakakita yan ng kapwa aso, ano ang ginagawa ngayon ng alaga mong aso? Nakatali yan. Tumataho lang kaya? O nagwawala? Di ba ganun yan, di ba? Ito naman ang karakter ng tao na aso. Ito hindi ka man inaano, pero inis na inis ka sa tao na yun. Yung insecurity. Sino ba mayroon nun? Basta hindi mo lang alam. Basta naiinis ka lang pag nakita mo mukha niya. Pero hindi mo alam, hindi mo kaya ipaliwanag. Yung ba may nakita ka na, ay, naku, sira naman ang araw ko. Hindi ko naman tong demonyong to. Meron, wala? Meron. Hindi ka po tao pag wala ka nun. Meron ka pa nun, nararamdaman. Inis na inis ka sa pagmumukha niya, even sa mga galawan niya, naasar ka. Parang ngayon, meron ako naramdaman, dalawa, naaasar sa pagmumukha ko. Pwede ba malaman ko sino yun? Naramdaman ko amen, amen, taas ang kamay, naasar kayo sa akin. Wala umamin. Wala ka. Tiisin mo yung pagmumukha ko. Hindi, totoo lang meron sa inyo, hindi gusto ang speaker. Kapag ay speaker, wala kang gana makinig. Wala kang gana na umatin. Hindi mo gusto yung pagmumukha, yung karakas ng speaker. Merong ganyan. Oo, merong ganyan. Maniwala kayo. Ngayon, tingnan nyo yung insecurity na yan, yun po ay hindi pang tao. Yan po ay pang hayop. Napansin mo yung aso, hindi man siya inaano o dumadaan lang naman yung hayop, nagwawala siya. Ano pinagkaiba nyo? Ang pinag-usapan natin ay isa sa karakter mo yun eh. Okay? Lalo na sa hub. Meron dyan sa hub na hindi talaga niya magustuhan ang mukha ng kasama niya. Oh. Tignan mo gali mo. Pag hindi mo natanggal yan, tignan mo ang araw mo, worse na worse talaga. Kasi lagi mo siya kasama eh. Oh, ito, tignan mo inis na siya sa pagmumukha niya. Tapos, nung gumising ka, siya agad ang good morning sa'yo. Good morning! Nakangiti pa! Dahil insecure ka, tignan mo ang reaction mo. Good morning ang mukha mo! Sinira mo araw ko. Imagine mo yun Ang ganda-ganda ng pagkakasabi niya, pero ang pangit ng reply mo. Ibig sabihin, malinaw na ikaw ay animal. Hindi man inaano, dumadala naman yung sabi nung aso sa gate nyo. Yung aso mo naman, nagwawala. Di parang ikaw lang din yon. Hindi ka man inaano, nagbating ka ng good morning eh.
Tapos naasar ka. Halimbawa, lalaki, hindi mo gustong-gusto, ikaw naman babae. Sabi sa'yo, wow, kaganda naman itong kasama ko sa bahay. Hoy, wag ako, ha? Wag ako! Maayos ka. Yun pala, hindi mo lang talaga gusto. Pero tao nagsalita, hindi naman aso eh. Tama ba? Di ba mas dapat matuwa kayo na may taong humahanga sa inyo? Eh, ang gusto mo humanga sa inyo, crush mo lang eh. Oh. Sige nga, paano kung may ibigay ang Panginoon Diyos na isang tao na yung pala magapayaman sa iyo, pero ang ugali mo ay insecurity? Matatanggap mo ba? Kaya meron kang loss. Merong mawawala sa iyo. Kayo, paano ka magiging mayaman pag hindi mo natanggal yung ugaling yun? Kaya, ang pinaka-the best, practicein nyo na mawala yung insecurity sa buhay nyo. Sa lahat, walang ipipiliin. Sa lahat. Ngayon, paano mo practice yun? Turuan ko kayo. Kung sino yung kinaiinisan mo, barkadahin mo hanggang sa mawala yung inis mo sa kanya. Mawawala po yan, maniwala kayo. Ang tawag doon ay immunity. Kapag na-immune ka sa kanya, mababawasan po ang inyong pagka-insecurity sa kanya. Basta ang purpose mo lang, mawala yung karakter na yon. Kasi pag hindi mo inalis yan, wala kang karapatan maging mayaman sa lupang ito. Pwede ka man payamanin pero kukunin ka agad niya. Kasi nga, meron kang mga tao na nasasaktan, nasasagasaan kapag ikaw ay meron. Tingnan mo ha, yung ugali mo nga ganun, wala ka pang pera, how much more kung marami ka ng pera? Di marami ka masasaktan na damdamin. Okay? Kasi marami yan, mukha na yan, marami yan. Asar ka sa pagmumuka, asar ka naman sa isa naman, asar ka sa kilos niya. 'Di ba? Yung isa naman, asar ka sa ngipin niya. Yung isa naman, asar ka sa mata niya. Isa naman, asar ka sa ang dami mong kinaasaran eh. Kasi nga, yung insecurity na yan, isang uri yan ng karakter ng animal. Okay? O, kaya, meron ka bang piling sisihin sa Panginoon Diyos kung bakit ang biyaya mo isang kahig santo ka? Wala. Kasi kitang-kita niya kung sino ka. You are animal, kaya ang biyaya mo isang kahig, isang tuka. Okay? Gusto ba maging mayaman? Yes! Gusto ba matanggal yung karakter na yon? Yes! Gusto nyo? Yes! By God and by heart? Yes! Okay. Proceed tayo ngayon. Para maging mabuting tao ka, ito ang pag-aralan mo at i-practice mo araw-araw. The 4 agreements. Okay? 4 agreements. Sino ba nakakaalam? Taas ang kamay. Nakakaalam ng 4 agreements? Wala. I-topic natin. Ang daming sinungaling. 4 agreements. First agreement, ang author po nito ay si Don Ruiz. Hanapin niyo po sa Google si Don Ruiz. Makikita niyo diyan yung kanyang 4 agreements. Okay? Sabi niya, ang bibig ng tao pwedeng mag-cause ng magandang pamumuhay sa iyo at pwede rin siya mag-cause ng pahirap sa iyo. Yung bibig mo. Tandaan nyo, tao lang po ang ginawa ng Creator na nagsasalita sa lahat ng kanyang creation. Tao lang po. Sabi naman isa, bakit yung kapitbahay namin pipi? Tao rin yun. Ano dapat makita nyo dun? Ikaw nagsasalita, siya hindi. Di ba lamang na lamang ka na? Buti pa siya hindi nagreklamo, ikaw puro reklamo ang narinig sa iyo. Buti pa yung pipi hindi nagreklamo. Wala siya masabi. Kahit mag-complain man siya, di mo marinig eh. Pero ikaw, nakapagsalita, puro reklamo naman siya sabi mo. Na dapat sana, puro pagpapasalamat. Di ba magpasalamat ka kasi ikaw nagsalita, siya hindi. Tama, no? Kaya minsan nga, inaalipos na pa natin yun eh. Pag nagkagawa ng mali. Kaya ka ginawa ang pipi kasi salbahe ka. Dapat ikaw nga asabi si salbahe. No? Sabi doon, ang salita ay napakahalaga. Ang bibig ng tao, ginawa ng Creator nagsalita, wala ibang gagawin tayo, dapat ang bibig natin kundi magpasalamat sa Kanya, wala tayong ibang sasabihin. Okay? Dapat mas lamang na lamang lagi ang pagpapasalamat sa Kanya. Kasi nga, pag ang tao nagpapasalamat sa Kanya, lumalakas ang energy ng Creator. Alam niyo ba yon? Okay. Sa first agreement, para maging totoong tao ka, mawala ka doon sa tinatawag na animal being,
ingatan mo ang mga pananalita mo. Sa English, be impeccable with your words. Kapag alam mong makakasira at makakasakit ng damdamin ang mga sasabihin mo, it's better to quiet. Huwag ka na lang magsalita. Kapag na-practice mo yan, well, mag-create ka ngayon ng isang malaking energy na pwedeng magbago ang surroundings mo. Okay? Ingatan ang mga pananalita. Be impeccable with your words. Kapag na-practice mo yan, dadami ang mga taong magiging mga kaibigan mo. Bakit napakahalaga na maraming taong kaibigan? Kakilala, humahanga sa iyo. Guys, lahat ng pera, lahat ng kailangan mo sa buhay mo ay galing sa kanila. Imagine mo, mayroon kang kaibigan na tumahanga sa iyo na 1 million. Nag-post ka lang, pa-arbor naman ng piso. Arbor lang yun ha. 1,000,000 yung followers mo. Nagbigay tig piso. Magkano pera mo? Imagine mo yun, yung GCash mo, sumabog. Piso lang naman ang inarbor mo sa mga kaibigan mo, kakilala mo. Possible mangyari? Yes naman. Very simple. Ibig sabihin, para yumaman ka sa mundong ito, dapat marami ang humahanga sa iyo. Marami ang kaibigan. Guess nyo? Paano kung may nagbigay pa 5 piso? 100. O di nila 1,000,000 nakita mo sa araw na to. Marami pa. Nagets? Okay. Kaya ingatan ang pananalita. Kapag makakasakit sa kapwa, huwag nang sabihin. Quiet ka na lang. Okay? Pangalawa, don't take anything personally. Huwag na huwag mong pepersonalin ang mga sinasabi ng ibang tao laban sa pagkatao mo. Hindi lahat ng tao ay gusto ang pagmumukha mo. Kaya huwag mong personalin yan. O kunwari, sa babae, sabi ni Don Ruiz, ang babae kapag nagbibihis, inaabot ng minimum 1 hour. Totoo ba yan, girls? Sabi na iba, nagaras ako eh. 50 minutes lang pwede na, ay 30 minutes lang. Ganito yon, sabi niya. 30 minutes daw ang pagligo nila. Totoo ba yon? Inaabot ka ng 30 minutes sa banyo? Sobra pa nga eh. Sobra pa nga, 30 minutes kasi, imagine niyo yung 5 minuto pang dumi. Ay, teka, 10 yata yun, di ba? 10 minuto ba magdumi? O sabi ito 5 minuto, magdumi. So bago ka maligo, magdumi muna. Sabi natin na nabot nga ng kalahating minuto. Tapos, pagkatapos maligo, paglabas sa banyo, di ba mag-aayos pa ng mukha? Tama? Sabi natin na sa mukha, dito sa paglagay sa buhok, sabi natin na mga 10 to 15 minutes. Kaya, ang pinakamatagal daw ayusin sa mukha ng babae ay kilay. Sabi yan ni Mike Murdoch, ni Don Ruiz. Ang kilay daw ang pinakamatagal ayusin ng babae. Marami daw arte yan. Babawasan, panasubran sa bawas, lalagyan ng lapis. Pag di nagustuhan, buburain. Tama? What if daw, pinerfect mo talaga yung mukha, yung kilay na ginawa mo? Perfect! Wow! Ang ganda ko. Tapos, pagbukas mo ng pintuan, paalis ka na, nandun yung marites na kaibigan mo, o kakilala mo, o kapitbahay mo. Marites to marites. Pagbukas mo, siya agad ang bumungad sa'yo, at ito sinabi sa'yo, ano ba naman yan, Day? Mukha ka ng bangkay sa kilay mo. Ano raw mararamdaman ng babae pag sabihan ka ng gano'n ng kapitbahay mo? Baka ang sagot mo raw ganito, ikaw ang bangkay! Sumaasar kayo, di ba? Kasi ang tagal mong ginawa eh. Tapos pipintasan lang, mukha kang bangkay sa ginawa mong kilay. Yung araw na yan, mula nung umaga na narinig mo yon, hanggang buong maghapon, masama ang loob mo sa taong yun. Alam mo, kunwari, nag-commute ka.
Pag upo mo raw dyan sa sasakyan, sa jeep, o kaya sa bus, pag may tumingin sa kilay mo, nabibisit ka daw. Akala mo sa kilay nakatingin. Hindi mo alam, nakatingin sa mukha mo. Pero dahil nga may nagsabi na pangit ang kilay mo, tatatak dyan sa utak mo na ang kilay ang tinitignan. Kasi mukhang bangkay. Ito pa malupit. Pagdating mo sa tao elevate, kunwari dito ka papunta. Sabi ngayon ng kaibigan mo, sabi ng kakilala mo, partner mo, Part, ang ganda naman ng kilay mo. Ay, nako, isa ka pa! Oh, di ba? Hindi mo na ma-appreciate. Sira-sira emotion mo. Bakit? Pinersonal mo sinabi nung Martis eh. Tama ba? Nung sinabihan ka na mukhang bangkay ang kilay mo, pinersonal mo. Kaya ang emotion mo masyadong bumagsak. Kaya ang buong maghapon mo, sirang-sira. Dahil sira ang araw mo, sira din ang biyaya mo. Bakit? Sabi ng Creator, higit na pagpapala sa may mabubuting emosyon. Okay, so ibig sabihin nasa emosyon yun. Bakit ka nasaktan? Kasi pinersonal mo. Kaya sabi ni Don Ruiz, don't take anything personally. Kahit ano ang sabihin ng ibang tao laban sa pagkatao mo, wag na wag mong pe-personalin kasi mas kilala mo ang sarili mo. Tama ba? Pag sinabi na, ingot ka, tamad ka, pandak ka, unaano ka. Huwag mo personalin yun. Bakit? Mas kilala mo sarili mo eh. Tama? Eh sabihin mo, ay hindi pala ako yun. O di palipasin mo lang. Kahit may pangalan pa yan, bakit ako lang ba si Juan? Ang daming Juan na. Hindi ako si Juan na yun, sinasabi niya. Kasi bakit? Matangkad ako eh. Totoo nga, ano ka talaga. Tama ba? So don't take anything personally. Kahit ano man yan na sinabi sa'yo laban sa pagkatao mo, palipasin mo lang. Huwag mong personally. Para maging totoong tao ka. Clear? Pangatlo, huwag kayong laging tamang hinala sa kapwa-tao nyo or even sa sarili mo or even sa nature. Don't make assumption. Problema ng tao, laging mapanghusga. Sabi nila, pag ang babae daw, maraming tato, manyakis. Ay, ano ba yun? Mahilig. Ang lalaki naman daw, pag maraming tato, mahilig. Galing sa kulungan, rapist. Noon yun, noon. Ngayon po, art na po kasi yan eh. Kaya huwag ka na tamang hinala sa mga may tato. Lalo yung tad-tad ng tato. Di ba? Sabi ng karamihan nun, labas daw sa munti, labas pasok sa munti. Oh. Tapos pag babae daw, sabi malandi pag may maraming tato. Huwag naman ganun. Kahit totoo yun, huwag yun naman pag-isipan ng ganun. Lahat naman ng tao malandi. Meron ba hindi malandi? Paano tayo dadami rito kung walang kalandian? Oh, di ba? Baka, wag naman susobrahan na kahit naman pangkapilang ginagawa nyo. Ginagawa nyong pambayad ng bahay. Kailangan makadiskarte. Oh. Yung totoong lalaki naman, makapakla daw para may pera. Oh. Sabi naman ng bakla, bakit sila lang ba? Kahit kami, ganun din eh. Guys, tandaan nyo guys. Tandaan nyo guys, huwag nyo laging bibigyan ng utak nyo ng tamang hinala. Isa sa mga maluwag na proseso sa pagyaman, yung lagi ka may tiwala sa kapwa-tao mo. Even sa nature, wag na wag yung gagawin yun. Yung tipong dumil ng panahon, ay nako may bagyo. Tamang hinala ba? O ito pa, malupit tamang hinala. Pag may nakita na walang tsinelas, parang mukhang pulubi, di ba? Yung butas-butas yung ito. Ang husga mo agad, naku, paano ko rekrutin yan? Walang pera yan, pasasali pa ba yan? So, hindi ka mag-i-effort eh. Tama ba? Pag nakita mo naman, ay, daming ginto, may kotse pa, naka-muscle car pa. Ay, ko rekrutin yan. Di na sasali yan, di na kailangan ng pera. Imagine mo yung pagiging tamang hinala mo. Ayaw mo kausapin ang walang pera. Ayaw mo rin kausapin ang may pera. Sino kausapin mo?
Sino kausapin mo? Ayaw mo rekrutin ang walang pera. Ayaw mo rin marekrutin ang may pera. Sino rekrutin mo ngayon? Sarili mo, nagduda ka na nga eh. Mag-rehead ka pa. Nakuha? Yun ang bunga ng tamang hinala. Kaya pansin nyo, di ba? Kahit katabi nyo na, sasakyan man yan, o sa park man yan, o dyan man sa labas yan, hindi makabuka ang bibig mo. Kasi bakit? Inuunahan mo na eh. Inuhusgahan mo na eh. Naku, baka isnabin lang ako nito, reject lang ako nito eh. Tama ba? Yun ang kalimitan, tumatakbo sa utak ng tao, ng networker, kapag may katabi siya ibang tao. Yung nahihiya ka sabihin ang negosyo mo. Bakit ka nahihiya? Kasi hindi mo man aminin ang katotohanan, pero ang totoo talaga, mapanghusga ka. Ayaw mong huhusgahan, hasgang kanila. Kaya nahiya ka na i-reject kanila. Tama ba? Eh paano ka magiging mayaman kung ayaw mo suungin ang bagay na yan? Kaya mo nga gagawin yan, susubukan mo lahat kausapin ng mga tao dyan para magkaroon ka ng kaalaman. Kasi sa pamagitan ng mga sinasabi nila, nagkakaroon ka ng wisdom. O parang ganito na lang. O ganito na lang, sample na lang. Di ba yan yung una-unahan? Kung sino nasa taas, siya ang unang kikita o siya ang yayaman. Pag first time mo ma-encounter yan, wala ka na maisagot eh. Kasi kahit man ikaw naniniwala na ganoon talaga eh. Kung sino nasa taas, siya lang ang yayaman. Oh. Ano ang isasagot mo dyan kung ikaw ay walang alam? Wala na. Na-confirm ng taong yon na wala kang alam. Kaya instead na ikaw ay tumuloy sa Tao Elevate, lalo ka na wala ng gana. Kasi, ay, ganun pala yon. Kung sino nasa taas, kaya pala si Doc Arthur, lakas kumita, sa taas kasi siya. Ay, di aayaw ka na. Tama ba? Kasi yung sinasabi nung wala ka may sagot eh. O ano dapat sabihin? Very simple, guys. Pag ano na sinabi sa'yo, ito ang sagot dun. Alam mo, ang galing mo. Tama yung sinabi mo eh. Walang nakapagtaka dun. Normal talaga yun na kung sino ang una ay siya ang unang kikita. Pero hindi guaranteed sa kumpanya namin na siya ang unang yayaman. Unang kikita, oo, kasi siya ang nauna. Pero unang yayaman, hindi ang guaranteed sa amin. Kasi mas marami ang yumaman na nahuli kaysa nauna. Correct? Ang magtaka po kayo, kung sino ang nahuli ay siyang unang kumita. May foul doon sa kumpanya. Scam yun. Imagine mo, nauna ka, naimbitahan mo siya, tapos siya ang kumita, ikaw hindi, wala. Eh di scam yun. Tama ba? O di sabi mo sa kanya yun, doon ka magtaka. Kung sino yung nahuli, siya ang unang kikita kaysa nauna. Huwag ka sumali doon, scam yun. O di may ideya ka na. Tama. Wala pa. Ito pa. Ito pa. Pag sinabi sa inyo na ganito, ayaw ko na magpayaman. Kasi di madala sa langit. O, ito pinakaisaktong sagot. Tanungin mo muna siya, kailan po kayo pupunta sa langit? Siyempre, tatanungin mo, ayaw siya, di madala sa langit eh. Itanungin mo, kailan po kayo pupunta sa langit? Kasi kung bukas na, ay wag na po kayo magpayaman, alanganin na. Hindi na magagamit. Kung next week naman, ay wag na rin. Kung next month, ay wag na rin. Pero kung matagal pa kayo punta sa langit, magpayaman muna tayo. Bakit? Kasi mahal ang spaceship. Tapos may airport pa yan. Tama? Magkano ba kabaong? Mahal yan. Oh. Magkano airport yan? Eh, mas mahal yun. Imagine mo, doon ka ilalagay, di ba? Doon ka lalanding. Oh, mas mahal yun. Eh, sabi mo, kung matagal pa naman, magpayaman po tayo kasi mahal po spaceship. Ipaunawa mo yun sa kausap mo. Ano yung spaceship na yun? Eh, kung sabihin ko ba spaceship sa'yo, makikinig ka na sa sasabihin ko. Ay, papaliwanag ko sa'yo kung paano ka makasakay sa spaceship. Nakuha nyo? Oh. Yan mga sagot ha, mga eksakto sagot yun na, hindi niya alam na siya ay binabago mong mindset. Pero kung makipag-argue ka doon, wala talaga. Mag-aaway kayo. Kailangan iparealize mo lang sa kanya
na kailangan niya maging mayaman. Okay? Ano pa? Ito pa, meron pa mga common na sinasabi ng mga inimbita natin. Mga common to, mga very common na sinasabi. Busy. Di ba karamihan no? Busy kasi ako eh. Hindi ko magagawa yan eh. Ang sagot, di ba marketer? Wag yung kalimutan ha. Ito lang po. Busy ka, pero gusto mo umasinso. Huwag mo sasabihin na gusto mong yumaman. Mali yung word po yan. Masakit sa tenga ng karamihan ang salitang pagyaman. Kahit ikaw man eh, naramdaman mo yan noon eh. Okay? So, ang sasabihin mo lang, asinso. Gusto po bang umasinso? Yan, oo naman. Sagot yan, oo naman, lahat naman ng tao ay gusto yun. Tama? Eh naku, ma'am, sir, nagkakamali po kayo ha. Hindi po lahat ng tao ay gustong umasinso. Talaga? Oo naman. Kasi yung kapitbahay namin na baliw, hindi naman siya nangarap umasinso. Tao rin naman yun oo, baliw naman kasi yun eh. Yun na nga, ma'am eh. Pag hindi ka nangarap umasinso, kasama ka sa baliw. Tama ba? Ito yan. Yun yung mga pangbimbang eh. Kapag kayo makausap ko yung ganon. Pero, siyempre, in the nice way, huwag kayong magsalita na masasaktan siya. Dapat in the nice way habang nagipintuhan kayo. Tama ba? May mga tao po tayo hindi nangangarap masinso, yung mga baliw. Kaya pag ikaw hindi po nangarap masinso, baliw, matawag kayong baliw. Papayag ba kayo sabihan kayong baliw? Di ba sabihin, hindi naman. Yan, makinig ka mabuti ha. Itong sasabihin ko sa iyo ay proseso ng pag-asinso. Okay? Magsasabi ba siya na ayaw ko yan? Naunahan mo na eh. Naunahan mo na, tama ba? So, pwede mo na siyang makongker. Pwede mo na siyang mapaliwanagan na maayos. Gets nyo? Yun po yung mga words na dapat nyo sabihin. Kaya huwag kayo tamang hinala. Dapat gawin nyo lang ang best ninyo. Hindi yung pag sino yung nakausap nyo. Halimbawa, mayaman naman. Ano ang dapat sabihin dyan? Sir, masarap maging mayaman na healthy. Eh, pag sagot ka, healthy naman ako eh. Wow, congratulations. Sir, anong sikreto? Ma'am, anong sikreto? Baka naman meron akong gusto, meron ko piling malaman. Kasi gusto ko rin maging katulad nyo. At least meron kayong conversation na nagaganap. Hindi pag sinabihan ka ng ganun, wala ka nang masabi. Kasi may pera yun eh. Pwedeng bumili ng produkto? Pwede. Sir, ano pong kopi nyo? Mukhang maganda ang kopi nyo. Nakikita ko sa mukha mo. Ay, Starbucks. Wow! Kaya pala, sir eh. Starbucks pala eh. Tama ba? Basta magkaroon lang kayo ng conversation. Yung pupurihin mo siya kung ano man ang pinapakita niya sa'yo. Hindi yung kinukontra natin ang kinukontra. Tandaan niyo, ang argument ay hindi nakapag-create ng friendship. Siya ay nag-create ng hatred. Ha? Iwasan po yung argument. Don't argue kung ano yung mali at tama. Masasabihin mo lang kung ano yung nararapat. Kaya, iwasan ang panghuhusga sa kapwa. Maliwanag? Okay, pang-apat, sa 4 agreements, always do your best. Kapag meron kayong dinesisyonan, ginawang bagay, gawin mo ang pinaka-the best na magagawa mo para wala kang pagsisihan at wala kang sisihin ibang tao. Okay? 4 yun, di ba? Ano una? Uy. Naku, grabe naman. Para kayong grade 1. Walang naalala. First agreement. Be impeccable with your words. Pangalawa, don't take anything personally. Pangatlo, don't make assumption. Pang-apat, always do your best. Guys, pag ginawa nyo ito everyday, kayo ay makakalaya sa pagiging ugaling hayop. Okay? Kayo ay matuturn into human being. Kapag kayo ay human being, alam mo na ang gagawin ng Creator. Ang blessings mo ay siksik, liglig, at umaapaw na biyaya. Ngayon, para ma-maintain yun, palapak mo na. Kapag dumating yung biyaya na yon na inaasam-asam nyo sa buhay, mayroon ulit kayong gagawing training. Yung training na yon ay do and don'ts. Mayroon kayong mga bagay na hindi dapat gawin at may mga bagay kayo na gagawin
Kasi ang pag-maintain ng wealth, kailangan maging giver ka. Alam mong giver? Mapagbigay. Kaya lang sa pagbibigay, meron dyan do and don't. Wag na wag kayong basta-basta lang nagbibigay kasi ang utos ng Creator, turuan siyang mangisda, wag sanayin subuan ng isda. Kapag na-violate nyo na naman yan, papalabasin naman kayo sa paraiso. Kaya marami po ang yumaman na naghirap at yumaman ulit, naghirap, marami pong ganyan istorya. Kasi nung during na mayaman sila, nagkaroon po sila ng mga violation. Diba? Marami pong history sa Bible na ganyan na nangyari. Para na lang si David na lang, di ba? Yumaman, maraming chicks naman humanga sa kanya. Eh, sukat ba naman ipapatay pa niya ang kanyang general para makuha lang yung asawa ng general? Violation. Correct? Sinabi ni Jesus Christ, one woman, one man. Eh, ang katabi mo, pag yumaman, ang daming chicks. Sabi no isa, di pa nga mayaman eh. Ang dami ng chicks eh. Maso pag yumaman pa yan. Correct? Batas din ng Creator yan ha, one man and one woman. Batas din po yan. Ngayon, pagka hindi natin sinusunod yan, tayo naman ay mababawasan na naman ng biyaya. Papalabisan na naman tayo sa paraiso. Gusto niyo bang ganon? O, kaya pag meron kayong pag nakamtan nyo na yung mga pangarap nyo sa buhay, continuous ang ating training. Meron tayong mga dapat at hindi dapat gawin during na tayo ay mayaman. Gusto niyo ba yung ganon? Yung naulan lang ang biyaya, di mo alam kung parang kanina, sample lang. Pag alis ko sa bahay, pag open ko na account ko, ang laman nasa 30 plus, 30,000. Pagdating ko dito, pagtok ko dito, mabot na ng 54,000. Imagine mo yun? Sabi no? Grabe. Pero ewan ko lang ngayon, baka dumagdag na naman. 3 days, minsan mapasok 100,000 eh. Minsan lang yun, di naman araw-araw. May minsan naman na pumapasok 5,000, okay lang. Pwede nga wala eh. Tama ba? Basta ang palatandaan na gusto ng Creator ang ginagawa natin, yung blessings natin, ang dami. Kasi ang blessings po ay reward lang naman yan. Ang pagyaman ay reward lang sa kabutihang ginagawa natin. Pag mabuti ginagawa natin, reward lang naman sa atin yan. Pag hindi maganda ginagawa natin, babawasan tayo ng biyaya. Okay? Pag babawasan biyaya, dahil may mga bayarin ka sa buhay, ubos ang savings mo. Nababawasan yung mga sinubi mo. Okay? Pero pagka tuloy-tuloy ang kabutihan mo, maayos na ginagawa mo, ang biyaya mo tuloy-tuloy naman yan. Kaya palaki ang biyaya mo, kaya nakakabili ka ng mga bagay na gusto. Ganun mo. Isa sa mga guidance yan ng Tao Elevate. Kaya be proud na part kayo ng Tao Elevate. Hindi kayo maliligaw. Maliban na lang pag gusto mo talagang maligaw. Kasi ang pagligaw naman ng tao, ginugusto ng tao yan. Okay? Kahit pigilan ka, kung gusto mo talagang bagay na yun, magawa. Diba? Sabi ni Jesus Christ eh. Kahit na masabihin ko na ito yung turo ko sa iyo, kung di mo ako papakinggan, useless ang turo ko sa iyo. Tama ba? Sabi nga, ang Bible daw, pag sinunod mo, ikaw makikinabang. Ikaw magiging maayos. Pero ang Bible daw, kapag binaliwala mo, ikaw rin naman ang pariwara. Ikaw naman ay masasadlak sa kapahamakan. Hindi naman ang Panginoon Diyos. Kaya sinulat niyan para guide para sa tao. Okay? Basta sinunod mo, makikinabang ka. Pag hindi mo sinunod, mapapahamak ka. So ikaw lagi ang mayroong resulta. Tatanggap ng anuman naman dapat tanggapin. Okay, so tapos na naman tayo pero mag-encounter ako ng tanong. Palakpak muna. Okay guys? Dahil ang mga topic ko parang pangungulto, yari ako dun. Pagka nakulto ko kayo, yari ako dun. Mababawasan ako ng biyaya. Gusto ko mag-encounter ng tanong. Regarding sa ating mga topic, kung ako may nakasagasa sa inyo, nakasama, o meron kayo naramdamang kakaiba, kainis, itanong niyo yun, baka sakali. So that topic natin sa Monday, kung paano mag-i-stay yung masaganang pamumuhay sa buhay mo. Kahit may gawin ang mga kasama mo sa bahay, kahit anong gawin nila, hindi ka naapektuhan. Lalo kang binibless. Topic natin yan sa susunod na Monday. Pero mag-encounter tayo ng tanong.
Meron ba kayo natutunan? Okay, nagigising ba kayo? Na-realize nyo ba ang animal? Naramdaman nyo ba na animal ang katabi nyo? Mabuti lang, naramdaman mo, katabi mo ang animal, hindi ikaw, ha? Pero nagkataon lang, ha, na yung katabi mo, katabi ka rin. Okay? So, basta guys, ha, maging happy lang tayo sa proseso, ha? Tanong kayo, tanong. Baka meron kayong mga tanong regarding sa topic natin, kung naman ang gusto mo itanong, tanong tayo. Kanina marami kayong gusto itanong. Ngayon na magtatanong na, wala na kayong tanong. Sige, kahit mga tatlong tanong lang. Tatlong tanong. Kailangan volunteer. Sa totoo lang, yung mga gusto maging mayaman, maraming tanong yan eh. Maraming tanong yan. Ba't pala kayo may hawak na mga think and grow rich? Para saan yan? Ha? Galing kayo doon? O mamaya pa? Requirements pala dito. Imagine niyo yun, di ba? Ni-required pa sa inyo? Ipasalamatan niyo mga apply ninyo. Ni-required pa sa inyo yan? Uy, pasalamatan niyo. Palapakan niyo yung mga kanyo. Tingnan, patas nga ng kamay ng mga think and grow rich. Taas nga kamay ng mga think and grow rich. Taas ang kamay ng mga, itaas nga think and grow rich. Taas. Gusto ko malaman bakit may mga think and grow rich. Kunti lang ang nag-i-elite. 13 lang kayo? Grabe, no? Ano nabasa niyo dyan? Dahil ayaw yung magtanong, ako magtatanong. Nabasa niyo ba dyan yung about sa sexual? Hindi pa naabot? Ang gandang topic niyan. Yung tinatawag na sex transmutation. Pag inabot nyo, ito, paliwanag ko ng konti sa inyo. Sabi ni Napoleon Hill, ang pagyaman daw ay parang pakiramdam ng sexual. Pag ang tao daw nakakaramdam ng sexual activities, hindi siya napayag na hindi mangyari yun. Kapag naudlot, aburido siya, aburido. Aburido! Kumbaga parang wala sa sarili. Sabi ni Mike Murdock, kaani ko na ni Napoleon Hill. Yung energy na yon, sabi niya, yung energy na yon na naramdaman ng tao, kailangan ganun din ang energy na naramdaman mo kapag gusto mo maging mayaman. Na hindi ka rin napapayag na hindi mangyari. Di ba? Yung mga kabataan, no, pag nakakaramdam ng ganyan, yung mga single dyan, yung mga binata, tagal mo sa CR! Ginagawa mo dyan! Dali lang, malapit na! Siyempre, naudlot. Mamaya, babalik yan dyan. Babalik ulit yan mamaya. Lalabas siya, pero mamaya tutuloy yan. Sa mga nakaka-relate, isa yun sa mga topic ni Napoleon Hill na dapat yung maintindihan sa energy na yun. Na dapat daw sa proseso ng pagyaman, dapat ganun din nararamdaman ng tao. Na hindi ka napayag, na hindi mo nakukuha yung bagay na ginugusto mo. Ang tawag dyan, the sexual transmutation. Or else, yung energy na yon, kapag lagi ka nakakaramdam, maya nakakaramdam ka ng libog. Sabi yan, andyan yan sa libro na yan, nabasa ko yan eh. No energy na yon, dapat i-convert mo daw yan sa proseso ng pagyaman mo. Yung energy na yon. Wag mong sasayangin ang energy na yon. Kasi malakas daw energy na yun. Nag-create daw yun ng certain power na pwede mo ipasa sa ibang tao. Tapos, meron pa ako nabasa dyan, yung pagiging aggressive. About naman yun sa bonfire. Nandyan din yan eh. Nabasa niyo na ba? Okay? So, ang bonfire, sabi niya doon, ang bonfire, isang tambak ng kahoy na sinisilaban tapos nag-aapoy. Sabi niya doon ni Napoleon Hill,
ang isang bonfire na umaapoy, tanggalin mo daw yung isang kahoy na nag-aapoy, ilayo mo daw sa grupo, ano raw nangyari doon sa kahoy na nagliliyab? Humihina. Humihina muna. Hindi agad na mamatay. Humihina muna. Ani kapag hindi mo agad na ibalik, agad tuloy siyang mamatay. Okay? The same din daw sa heart ng tao. Kapag ikaw daw ay nakaramdam ng pagyaman, pag-asenso, at nakasama ka sa grupo ng mga umaasenso, araw-araw ka daw nag-aapoy sa proseso na yon na gusto mo mangyari sa buhay mo. Pero subukan mo daw lumayo sa grupo. Unti-unti mawawala yung pangarap mo. Pag hindi ka nakabalik, hanggang sa mawalan ka na ng pag-asang umasenso. Kapag kinausap ka, hindi ka naniniwala. Pero pagka nakaramdam ka daw ng ganon, pasok agad sa grupo para magliyab ka ulit. Nandyan yan sa Napoleon Hill, sa Think and Grow Rich. Ang ganda ng kanyan, ang ganda ng mga motivations niya ni Napoleon Hill. Yan din ang ginagamit ni Duterte. Oh, yan. Yan ang ginagamit ng mga matataas na malalaking kumpanya sa Pilipinas. Even sa ibang bansa, ginagamit din yan. Yan din ang ginamit ni Presidente Aguinaldo. Yan, guidance ni Napoleon Hill. Maraming gumamit yan na naging big time. Okay? Kaya kayo, na meron yan, naniniwala ko maging big time din kayo. Kasi gumagamit kayo yan. Okay? O yung sa mga wala pang ganyan, dapat ma-encourage kayo, dapat bumili kayo ng libro na yan. Napakahalaga ng libro na yan sa mga taong gusto maging mayaman. Kaya nakalagay doon, Think and Grow Rich. Lahat daw ng pag-iisip mo, dapat laging papunta sa pagyaman. Iwasan nyo mag-isip na puro pababa, puro pataas dapat ang pag-iisip. Think positive. Dito yan, subconscious mind. Ang tinatarget dyan ni Napoleon Hill, think and grow rich. Subconscious mind, ang tinatarget niya dyan. Kaya dapat ang mga impormasyon na tanggap nyo, puro about sa proseso ng pagyaman. Okay? So, walang tanong? Magtatanong ulit ako tungkol dyan. Okay? So, last question, isang question, kahit kung talagang wala kayong maisip na tanong. Lalo sa mga first-timer. Maganda sa mga first-timer, matanong. Kasi marami sa first-timer, puro kain lang naman ang inatupag eh. Isang tanong lang. Ako, mag-alas 8 na. Teka, hindi ka first-timer eh, pero pwede siya. Bigyan natin siya. Ano tanong mo? Gamitin mo to para marinig nila. Hello, Mike Tess. Okay, sa tanong ko lang, Abs. Gaano ba kahalaga ang biblical culture pagdating sa ganitong negosyo? Biblical culture. Kultura talaga ng pagiging biblical. Guys, sa totoo lang yung biyaya po ay spiritual. Hindi mo alam yan kung saan nagmumula at kung kailan darating. Okay? Yung biblical, pwede naman wag mo maging kultura. Yung mga biblical na, baga yung mga certain guidance lang na magpipit lang doon sa nangarap ka, yung dreams mo, dapat yung mga biblical lang na nakaayon doon sa proseso ng pag-asenso. Kasi pag puro biblical kasi pinag-uusapan natin dito, para na tayong simbahan, para na tayong dito, religion. Hindi na kailangan maging kultura. Tama, yung mga basic na lang na kailangan natin. Kasi once na kultura, pinag-usapan natin about sa biblical na culture, mukhang tayo dito, religion. Tama ba? Imagine mo yun, araw-araw tayo nagaganyan. Tama, kasi ang kultura ng biblical, totoo lang. Kaya makapal ang libro ng Biblia eh. Kasi ginagawa ng kultura yan ng mga relihiyon. Sa atin, mga simple lang, simple guidance lang na tungkol sa proseso ng pag-asenso natin. Pagka gusto natin ng kultura na gano'n, pwede naman tayo umanib doon sa mga para mabawasan naman yung ating pagiging greedy
sa pagiging makasalanan, mabas-buwasan niya. Basta sa atin, ang basic lang na tinuturo natin, hindi man siya kultura. Pero napakahalaga po ng spiritual. Kasi ang nagbibigay po talaga ay creator. Creator talaga nagbibigay sa maniwala kayo sa hindi. Kapag mahina ang spirituality mo, hindi po basta-basta darating sa iyo mga pangarap. Bakit kaya? Siloso po ang creator sa pera. Tulad ng sample ko kanina, kapag nasa LRT ka, may pera sa bulsa mo, tingin mo sa mga katabi mo, mga snatcher, mga mandurukot. Kaya siloso ang creator sa, pero dapat tumaas ang ating spirituality. Na huwag mapunta dun sa bagay na yun, yung lagi mong naiisip. Napansin nyo, kapag lagi yung pinag-uusapan, lagi iniisip puro pera, mas lalong bumabagal ang pera. Kaya napahalaga pa rin nung connection sa creator. Okay? Dapat si creator talaga ang manguna sa isipan natin. Pero hindi na kailangan maging kultura. Okay? Kasi personal mo na dapat yan eh. Yung pagpataas po ng spirituality, personal po yan. Mga basic na. Pag sabi kasing kultur, malalim na yun. Parang gusto mo na, hindi, sakupin na natin yung buong taong ilibid, puro pag-usapan natin, religion. Puro, puro Biblia. Basic lang ang tinuturo ko sa inyo. Mga napakagaan sundin na guidance ng Creator. Okay? So bro ha, hindi na pwede maging kultura. Every Monday, pag-usapan natin mga ganun, pamisan-misan na nagagawin tayo sa mga ganyang usapin, hindi naman tayo sa tawag na kultura talaga. Okay? Kasi may kanya-kanya tayong mga relihiyon. Lang tayo, negosyo lang tayo. Na part lang ng topic natin, yung about sa mga guidance ng Creator, kasi mahalaga yun. Mahalaga yun. Hindi ko sinabi na wag kayo makipagkultura sa mga religion niyo ha. Go pa rin kayo. Kasi nakakadagdag yun ng pagiging taas ng faith, pananampalataya natin sa mga kultura. Pero palipat-lipat ang religion, wag na siguro. Ginugulo mo lang buhay mo. Basta mga basic lang ang kailangan natin. Kumato ka, at kay pagbubuksan, tumiling ka, kay pagbibigyan, very basic. Ang nagpapakababa ay itinataas at ang nagmamataas ay ibinababa. Kailangan maintindihan nyo rin yun. Okay? Mga basic lang. Prayer, napakahalaga. Ang ipipray mo, kung ano nasa kalooban mo, mga very basic. Part ng topic ko yung mga ganyan. Tulad nung, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Tapos, plan to prosper you, not to harm you. Mga basic lang po yan. Na guidance sa atin para tayo mangarap na pag-unlad sa buhay. Next, baka meron pa. Huwag kayo magtanong sa walang alam ha. Maligaw kayo. Next, baka may tanong pa. Bago tayo mag-close. Paano malaman kung totoong tao na o hindi? Kausap. Mahirap mag-identify. Di ba sabi nga doon, don't make assumption. Ang gagawin mo, kung talagang totoong tao ka, dapat naiintindihan mo yung kausap mo. Lalo pag ang kausap mo tao. Halimbawa, ang kausap mo ang mga sinasabi, pang-animal naman, dapat marunong kang rumispeto. Ang totoong tao kasi may respeto. Hindi siya mahilig makipag-argue. Okay? May respeto. Alam niyo ba yan na ang respeto ay isang mataas na antas ng pagmamahal? Yung respeto. Yan lang naman ang kailangan mong gawin para malaman mo totoong tao ka. Sila kasi, mahirap sila husgahan. Hindi mo ma-identify araw-araw kung kausap mo totoong tao, hindi. Basta malaga, gawin mo lang bilang isang tao. Gawin mo lang part mo bilang isang tao. Ang malaga, ma-identify mo sarili mo na totoong tao ka. Okay? Pag totoong tao ka, siyempre, ang ma-encounter mo sa buhay, mga totoong tao rin. Kaya lang, siyempre, hindi man pwede na puro positive ang ma-encounter mo. Kailangan pa rin ang negative para maisip mo na positibo ka.
Kasi pag hindi ka naka-encounter ng negative, di mo malaman positive ka eh. Kung puro kayo positive, di mo malaman ikaw positive din eh. Kailangan maka-encounter ka ng negative. Okay? Sabi nga, kung mabuting tao ka, kailangan maka-encounter ka ng masamang tao. Para ma-identify mo sa sarili mo na mabuting tao ka nga. Yan ang purpose ng Creator kung bakit merong, parang yung 12 disciples, di ba? Merong lumabas na isang Judas. Kasi ang purpose ng Creator doon, para malaman kung totoong talagang tao itong mga, yung, ano yung labing isa. So isa lang ang sumira sa kanila, pinag-usapan nilang tuloy-tuloy sa 12 disciples. Okay? Sabi sa maraming anghel, may isang ginawang Satanas. Diba? Para ma-prove lang, para malaman mo lang kung talagang anghel ka ng kabutihan o anghel ka ng kasama. Ay, may tanong. Ay, para marinig nila. Hi, good morning. Hi, good morning, Char. What is the characteristic of being a wealthy businessman? Characteristic. Ano sa Tagalog ba ang characteristic? Di ko alam. Katangian pala yon, characteristic. Siguro makikilala mo sa practicing. Yung pinapractice mo bilang isang, ang wealth kasi magkaiba yun sa rich ha. Magkaiba kasi yun eh. Pag sinabi kasing wealthy, ikaw yung tipo ng mayaman na wala ka ng mga alalahanin. Oo. Pag sinabi kasing rich, kumikita ka lang ng malaki. Okay? Pero pag sinabi kasing wealthy, ang mind mo parang walang mga stresses. Okay? So maayos ang kan mo. Yung totoong mayaman kasi wealthy tawag dun. Bilang isang wealthy o mayaman na tao, ugaliin po natin na yung paa lagi nakaapak sa lupa. At yung pananamit natin, marunong tayong makibagay. Kumbaga, wag mong ipakita sa kanila na sobrang mataas ka. Dapat matuto ka pa rin bumaba. Para bumaba ka, para sila maakay mo pataas. Marami kayo sa mga wealthy na walang ibang ginawa kundi ubusin ang kanilang kayamanan. Pero ang utos talaga ng Creator, turuan mo rin sila na maging kagaya mo. Okay? So, andun yung good leadership. Dapat maging good example ka sa karamihan. Kapag nakikita ka ng mga tao, dapat ang mga tao nabibigyan para natutuwa sila, nagiging masaya sila. Hindi kapag pumunta ka sa isang lugar, ang mga tao nagtatago kasi inaangkin mo yung lupa. Binibili yung mga lupain. Bilang wealthy dapat, andun pa rin yung pakipagkapwa-tao mo. Kasi hindi naman pwede na maging mayaman ka, sobrang yaman mo, na walang taong humanga sa iyo at sumuporta sa iyo. Yung mga ugali na isang wealthy, hindi sila mapanghusga eh. Kundi masyado silang malapit pa sa mga mahihirap. Katotoo lang. Pero yung mga nagayaman-yamanan lang, kung yun eh, mailap sa tao yan eh. Kasi ang feeling nila lagi silang hiningian, inuutangan. May mga ganong klase ng mayaman. Pero yung wealthy kasi, wala man yan eh. Ang pera sa kanya kasi, parang given lang yan eh. Pag tumulong siya, pag nagbigay siya, may mga babalik sa kanya mas malaki. Yun ang mga wealthy. Saka yung mga sobrang yaman na tao, very simple lang sila. Hindi mo sila ma-identify. Parang sa Makati, marami dyan mga maporma eh. Punta kayo sa Makati. Maporma, sobra. Kasi di ba, dati akong taxi driver. Dati, nung nag-taxi ako, iniiwasan ko Makati. Eh sa Makati, kapag nakasakay ka dyan, pati 5 pisong sukli, hinihintay. May mga likor bata. Oo, sa totoo lang. Pero pag nakasakay ako ng mga, akala mo mga naman, naka-shirt na, naka-chinelas, pag nagbigay ng tip, mga 100 eh, 50. Hindi kinukuha yung mga sukli. Pero pag nakasakay ako ng mga di Amerikana, 5 piso inaantay pa. Ay, Manong, yung sukli ko. Ay. Tama ba? Kasi, halimbawa, ang bill niya ay
45 pesos o babigyan ng 50. Sa amin kasi mga taxi driver, inisip namin tip na yung 5 piso eh. Eh siyempre, nag-aantay ako na boba. Eh di pa boba. Hoy Manong, ano ba? Sukli ko. Totoo yan. Ang mga wealthy, very simple lang, hindi mo sila ma-identify. Kaya kayo ha, pag yumaman kayo, careful kayo kasi mas may mayaman sa inyo. Wala kang kamalay-malay, katay mo sa palengke, napakayaman pala. Eh kung medyo maangas-angas ka kasi nagkukunwari kang mayaman pero di pa totoong mayaman, baka makan mo sila, masaling mo sila. Ikaw rin mapaya sa sarili mo. Example ko dyan yung ako nung pandemic. Example ko to sa inyo. Nung ako'y nakapila sa De Castro lang ako that time eh. May isang babae na may edad na, siguro mga around mga 70, ay alam mo yung pag nagpilit ng gulay ang tagal, yung gano'n. Eh ako naman, medyo mayabang-yabang. Eh nung pandemic kasi, ang kapal ng bulsa ko noon eh. Kasi nag-800,000 per month ako noon eh. Yung time na yun eh. Eh pag wala naman ako, pag nakuha ko yung pera, nasa bahay lang talaga, di ko pwede maiikot sa bangko. Ang laman siguro ng bulsa ko that time mga 20,000. Eh namalingki ako. Di ba nakapila nung pandemic? Ako naman nakapila sa magbabayad. Nakapila ko. Ako nasusunod eh. Yung matanda, dumukot ng parang wallet na maliit na ang laman puro tigi 5 centavos saka 20, ayun, 10 centavos. Mga 20 centavos. Ang tagal magbilang. Eh ako nagmamadali kasi meron akong meeting sa Zoom. Alam mo, ginawa ko, pakilamiro ako, yabang ko. Sabi ko, Nay, wag mo na pabilangin, Nay. Ilibre ko na lang po, ako na po magbayad nung kanong binili mo kasi kapiraso lang naman eh. Tingin ko siguro, wala pa siguro 300 eh. Ay ko na, ako na po magbayad. Huwag mo bilangin, Nay. Nagalit yung matanda. Hinarap ako talaga. Ibigay mo yan sa nangangailangan. Ganun ako ng matanda, oh. Hindi ako pulubi, iho. Baka mas mayaman pa ako sa'yo. Sabing ganun, eh. Ayaw ko lang mag-stock ng mga sintabo sa bahay. Kasi ito napakahalaga sa gobyerno. Pinangaralan ko ng ganun, eh. Imagine niyo sa bahay niyo, meron kayong maraming ganito. Gaano kalaki ang nawawala sa gobyerno? Na nag-aangkat pa tayo ng mga ang daming paliwanag sa akin. Alam mo, parang nanliit ako. Totoo yan. Kaya careful kayo. Hindi naman ako humingi, ba't mo ko bibigyan? Hindi mo mag-antay ka. Oh. Ano, masabi nyo? Ang intention mo, tumulong, magbigay. Pero napasama ang pagbibigay mo. Correct? So yun po ibig ko sabihin sa inyo. Kapag mayaman kayo, careful sa mga kilos. Baka nakakaapa ka na ng dignidad ng ibang tao. Tama? Baka mamaya, naglalakad lang sa kalsada, walang tsinelas, yung pala, nagipinitensya lang pala siya, pero mayaman pala siya. So, ay, inusgahan mo. Yung lumapit sa'yo, kala mo malilimos. Tama ba? Delikado, kaya careful kayo pag mayaman kayo. Kasi ang mga mayaman, hindi nagpapakilala. Very simple lang sila. Yun ang mga wealthy. Para sa industry, pag nakatabi mo yan, si Gukong Wei nga minsan nasa Robinson ako, wala mang bodyguard. Gukong Wei. Nakatabi ko sa elevator. O, hindi siya kilala lang iba. Ako kasi kilala ko, alam ko eh. Wala lang. Pag tinuring mo na siya, parang simple na tao. Pero Gukong Wei yun. So, one of the billionaire sa Pilipinas. Pag hindi mo kilala yun, ano sasabihin mo doon? Baka maapakan mo pa paano eh. Nagets nyo? Baka mamaya, pagka nakuha ka lang ng kunti, tinulak mo palabas. Tapos paglabas niya, pinalabas ka. Labas ka dyan, akin yung elevator. Tama ba? Kaya pag wealthy kayo, dapat maging wise kayo. Hindi lahat ng tao sa paligid mo ay mahirap. Hindi lahat ng tao sa paligid mo ay mahina. Baka meron dyan mas mayaman pa sa inyo. Gets nyo? Yun po yung mga kilos ng mga wealthy. Careful. Maingat. Huwag ka rin magpakilala na napakayaman mo, baka mapaaga buhay mo. Marami kayong dapat na do and don'ts kapag wealthy kayo. Be wise. Okay, ang wealthy hindi mayabang.
Sila ay nagkukunwari ka-levelan ng mga tao. Hindi sila nag-identify na sobra. Pag nasa labas sila ng tao, kwan lang sila, nakikisalamuha sila. Hindi sila mapanghusga sa kapwa. Yan ang mga wealthy. Okay? Last question. Last. Last. Mga first timer. Mga first time. O yung mga nag-aaral ng elite dyan. Magtanong. Yung mag-aaral ng elite. Last. Si Mami Juicy may tanong. Sagot na. Para hindi pa nag-text, nag-reply na ako, no? Totoo naman talaga. Sa totoo lang, to be honest lang yung lahat ng mga tanong nyo sa isipan ninyo, doon sa topic natin, nadaanan na yon. Pero meron kasi kayong mga additional na tanong. Oo, meron kayong mga additional na tanong. Lalo na sa mga kasamaan sa bahay, kasamaan sa hub, yung nakaka-encounter lagi ng mga ugali na ganito. Minsan, nagtatanong ka lagi, bakit Lord? Bakit? Last. Para meron pa tayong alas 8 na pala, oh. Sige, hanggang mga kwan tayo, 8:20. Sabi, picture. Ikaw ulit. Pakinggan natin para at least meron kayo, makarelate kayo. Ano ang pinagkaiba ng wealthy na poor siya pero stress na rich siya? What is the difference between the wealth? Di ba sabi ko kanina, ang wealthy, hindi na siya stress. Yung mga riches, yung mga rich, yung mga nagkukunwaring mayaman, sila yung mga stress. Pero yung wealthy, hindi na sila nakakaramdam ng mga ganyan, mga stress. Oo. Yung meron kasing may fake na mayaman at may totoong mayaman. Yung mga fake na mayaman, kumikita lang na malaki. Pero pag wala na silang pagkakitaan, lungkot na sila. O, sample na tayo sa mga kumikita na malaki. Seaman, kumikita around 300 to 400,000 lalo pag kapitan sila. Correct? Pag wala silang business dito sa lupa, ano ang silbi na malaking sweldo nila kapag wala man sila ibang pinagkukunan ng kabuhayan? So wala pa isang buwan, sila ay kinakati naman sasakay sa barko. Matawag silang mayaman, pero fake na mayaman. Kasi wala naman silang negosyo na source of income. Paano pag nalubog ang barko? Paano pag wala sa masakyan? Nag-istilan siya sa lupa. Di ba, babalik siya sa pagiging mahirap? Kaya maraming nga seaman na kumita dati na malaki, tapos ngayon, wala na Kasi hindi pinahalaga, hindi nagnegosyo sa lupa. Pero yung mga seaman na nagnegosyo sa lupa, yan po yung mga nagiging mayaman. Negosyo pa rin talaga ang magpapayaman sa tao. Hindi talaga yung pagiging malaki ang sinikita mo, pero pag natapos na ang pagsisilbi mo ng 65 years old ka na, alisin ka na sa trabaho, wala kang negosyo, babalik ulit sa pagiging mahirap. Kaya yung mga kumikita na malaki, be wise. Be wise. Yun ang mga wealthy. Wala nang stress. Parang, sample ako, di pa ako wealthy Di pa ako wealthy. Fake na mayaman pa ako. Pag ako natutulog, pagbukas ko ng ETC ko, may laman. May stress mo ba ako? Sarap ang tulog ko. Tapos paggising ko galing sa tulog, paggising ko, sometimes, times 5, times 10 ang income. Pakita ko sa inyo. Iyup yung camera. Iyup mo camera. Baka makita tayo ni CEO. Bawal to, bawal. Para makita nila. Malayo.
Yung history, yung sinusundan, okay, ang 12, ilang araw pa mula na 4 days ka. After 4 days, wow. Ano mo gusto na sila? Pero hindi pa kayo lang siya, hindi pa po. Hindi kita na. Eh, usap ko sa pilit naman. Awa, sinusunod na naman niya, 88,000, July 25. Kanina ni halos sa hindi namin. Okay, tapos, July 17, meron naman siyang pumasok na 135,000 ulit. Pumasok naman siya noong July 8. Okay, sa July 1, pumasok sa kanya ay 49,000. Ito yung sunod-sunod. Isang account. Nalabas ako dalawang account sa kumita. So, ito pinapakita ko sa inyo. Ito kasi ang present eh. Ay, ang future ko. Yung present ko. Yes. Ito ba ang dinas ako sa katulad? Okay. Kaya kung kumbaga yung present ko ngayon, ito yung future ninyo. Okay? Meron ba na-excite? Ilan taon na ba ako sa network marketing? Ako ay nasa 13 years na nag-network. 13 years. Naranasan ko yung income na malaki after 4 years sa network. Simula nung umpisa, pag dating ko ng 4 years, sa ako naranasan yung masaganang income. Nag 200,000 to 300,000 ako sa buwan. Pero yung una, mabagal ang 1.5 pumasok. Parang nakakasawa. Papasok ang 1.5 isang linggo, susundan mga after 2 weeks, minsan pa after 1 month. Kung nagugutom ka na, gusto mo na mag-quit. Ganun siya. Pero tuloy-tuloy niyo lang. Basta mahalaga yung pananaw niyo sa buhay, matatag, malakas, yung paniniwala ninyo na mangyayari sa inyo, panghawakan niyo yun. Kayo nakakaramdam nun. Huwag niyo papanakaw sa ibang tao, inaramdaman ninyo. Kasi totoo yan. Okay, so guys, maraming salamat sa iyong tiwala. Congrats in advance and see you on the top. God bless.